negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin for today's video, Inday Sara, patuloy ang pagbabati ko sa kanya. Dahil nga, di ba, hindi pa rin makapag-move on yung ibang kababayan natin. Dahil kasagsagan niya ng bagyong Karina ay sumibat siya guys. Sumibat siya itong si Inday Sara papuntang Germany na kung saan sabi nila manunood lang pala ito ng concert nitong si Taylor Swift, bagamat wala pang kumpirmado yun, pero tinignan kasi yung schedule nandun nga sa Munich, Germany itong si Taylor Swift at meron siyang concert. So kasi nga ang lumalabas kasi guys, di ba? Nung paalis na siya sa airport, di ba? Unang-una hindi siya nagpasabi. Wala mang statement at least mga 1 week before, 2 weeks before. Kasi planado na to guys eh. Planado na, di ba ganun pag nag-book tayo papuntang ibang bansa o kahit saan tayo pumunta, nakaplano na yan. Mga 1 week ago, 2 weeks ago, pinlano na natin yan. Lalo pa kung ibang bansa, natural magbubook ka pa, di ba? So yun. At nung umalis siya kasagsagan at alam niya na may bagyo. At nung nakita lang siya guys, parang wala siyang intention na magpakita sa taong bayan. Ang masaklap lang, nabisto siya. Dahil talaga namang makita mo, nung paalis na siya, may face mask, di ba guys? Naka-face mask siya, tapos naka-hood siya. Parang ayaw niya talaga niya magpakita, pero hindi siya nakalusot sa CCTV camera. Kung maalala niyo guys nung turnover nung education, 'di ba? Kaya Senador Angara bilang secretary nga ng education. Hindi naman siya nag-face mask doon. Kung makita natin nakalantad yung mukha niya, 'di ba? Pero dito airport to, guys, airport. Ayaw pong magpakita pero yun nga nabisto, 'di ba, guys? Kaya ang daming bumati ko sa kanya kasi nga parang nga namang naintindihan natin kung personal yun. Kaya nung sabi ko, nakabook na yan before pa, may plano na yan, pwede namang ipagpaliban yan, di ba? Lalo pa, pangalawang pangulo ka ng ating bansa. Binoto ka ng taong bayan para maglingkod, para ibigay mo ang sarili mo. Kasi pagka public servant ka, guys, lalo na presidente ka, vice president, yung oras mo dapat sa taong bayan na. Hindi mo na yung pag-aari. Kasi unang-una, di ba? Humingi ka ng suporta, nangako ka ng tutulong ka sa taong bayan. Pagdating sa ganun, although sinasabi naman tumutulong daw yung OBP, kaya yung opisina may namimigay, okay lang naman din yun, pero iba yung personal na nakikita ka ng taong bayan na tumutulong, iba. Tignan nyo guys sa Facebook, yung mga artista, di ba, nakikita, kagaya ni Gerald Anderson, nag-viral siya. Di ba, artista si Gerald Anderson, wala siyang pwesto sa gobyerno guys. Pero dahil nakita tumutulong kahit pa paano, yung simpatsya ng tao napunta sa kanya, nakita yung kabaitan. Siyempre dahil nga parang hindi siya pangkaraniwang tao, although hindi naman sa leader, hindi naman sa binoto ng 32 million, pero tumulong siya, nakakuha siya ng pogi point sa taong bayan. Kasi nga, di ba, hindi siya ordinaryong tao, artista siya. Di ba? Ito pa kaya binoto ka ng taong bayan, mandatory mo na tumulong ka. Di ba? Bagamat tumutulong ang opisina niya, pero iba pa rin yung personal. Kasi pag personal, nararamdaman ng tao, lalo na yung mga nalubog sa baha, di ba? May namatayan, nawala ng hanap buhay. Damang-dama nila yun guys eh. Damang-dama yun. Madadama mo talaga kahit naman sino, di ba? Kung nakita mo yung leader mo, nakisimpatsa sa'yo, nakikiramay. Di ba? Lumulusong sa baha, nakikita mo sa lalo na kung personal kayong dalawin at mamimigay ng mga ayuda, di ba? Napakaganda nun. Pero yung parang tumatakas ka lang, guys, di ba? Ayaw mo magpakita, hindi ka nagsabi, naglabas ka lang ng statement. Hindi pa ikaw yung pumirma, yung statement niya, guys, ang pumirma, ang naglabas ng statement yung opisina niya, hindi siya mismo, wala siyang pirma.
Kaya nga dito mo makikita, di ba? Kaya nga sabi nga ni Juan Luna, di ba? Anong pipiliin mo? Yung bayan o yung sarili mo? Negosyo o bayan, di ba? Parang ganun kasi lumalabas eh. Kung pipiliin mo ang sarili mo, lalo na binoto ka ng taong bayan, ang samang tignan guys, ang samang tignan. Talagang hindi maganda. Parang hindi ka nararapat na maging public servant leader kung sarili mo lang ang iniisip mo. Kaya sana yung mga leader na iboboto natin guys ngayong 2025, yun talagang nararamdaman natin na nagpapakita sila sa oras ng mga ganitong kalamidad na kung saan may kailangan natin sila. Di ba? Para maging huwaran sa ibang mga leader. Huwag na po tayo sa mga papogi, mga pangako lang nila, na tutulungan nila, mahal nila yung mahirap, yung magsasaka. Pagdating ng election, wala na. Huyo na and wapakels, goodbye na sa taong bayan. Kaya maging maingat po tayo sa pagpili ngayong midterm election guys. Malapit na. Mula senador, gobernador, vice mayor, councilor. Pumili tayo ng talagang nakikita natin na hands-on sila. Kagaya ni Isko Moreno. Talagang nagpapakita lalo na sa mga ganyang kalamidad. Kaya guys, anong masasabi niyo sa pagbabatikos? Nararapat lang, di ba? Nabatikusin siya ng taong bayan dahil sa niya mukhang tumatakas lang at nabisto lang. Kaya ngayon nagpapaliwanag na. Pero parang late na yung paliwanag. Kumbaga nabisto na, saka magpapaliwanag. Kailangan bago siya umalis, kung may mga family planning siya, dapat talaga inano na yan guys, diba? Dapat talaga in-announce na. Parang taong bayan, hindi na magtanong kaya pala siya umalis. Dahil sa ganun. Pero kung hindi ka mabisto at saka ka lang nag-explain, wala na. Sira na, damage na talaga. Alright guys, ganito lang po. Kung susunod yung vlog, sige.